towards the latter part, talagang merong halo-halo na ho siguro yun. May tension. Ano kaya magiging resulta nitong eleksyon to? Matutuloy ba yung eleksyon? Tayo ba'y babalik sa kalye? Tayo ba'y mamumundo? Ganun yun, time na yun. So far, that has not been a hindrance. No? And I make it a point that anytime I see a possibility that that is promoting a hindrance or promotes inefficiency in our administration, I call the necessary people's attention to it. I tell them I am not tolerated. And they have taken corrective actions each time I call their attention to a particular matter. Hulihong punto, Ginoong Pangulo, meron na pong mga international articles, meron na pong kahit po sa atin dito, at damdamin po din ng iba, no? Hindi ho naman ng lahat, na ito pong dumaan sa atin noong August 23 ay ang una niyong test. At sa wika po nila, you failed. Ano pong inyong reaksyon doon, Ginoong Pangulo? Hindi naman natin masasabing talagang tama yung ginawa natin po. May namatay. No? Dito nga sa investigation, makita natin yung causation mula yung umpisa hanggang dulo. Ano bang factors ang nagresulta kaya nag-fail to? Nag-fail in the sense na hindi mo na-rescue 100%. Okay? Hindi ko naman mapapangako at wala hong mas may experience pa dito sa pag-handle ng ganito sitwasyon. Ang makakapangako na perfect sila each time out. Mamili na kayo ng bansa, sasabihin ko sa inyo kung kailan pumalpak at what particular date. Now, having said that, no, ang mali ko siguro noon, ulitin ko, hindi nagtiwala ako na pag nag-commit sila, umuo sila sa Presidente ng Republika, gagawin yon sa kabuuan ng lahat ng detalyeng pinagkasundan at pinag-usapan. Lalo nilang gagawin, pag ipinoint out na hiunan lang pinangako, tila hindi nangyayari. Kung mga nabigyan na sila ng pansin, oy, ano ba ang ginagawa nyo at hindi kalinsunod ng pinag-usapan natin dyan? Problema nga ho doon, baka nga in hindsight, no? Baka kailangan sa, at least in the interim, talagang may nakatingin sa likod nila na magbabastonero, gawin nga nyo to. Pero hindi naman ho yata tama yun. So, i-review na natin ulit to personnel. At sa mga complaintsang pagkatapos yung investigative committee, talaga ililiwanag natin ano ba ang inaasahan sa kanila at ano ba ang maasahan nila pag nila tinupad yung dapat nilang gawin. Ngayon, kayo, no? Any reasonable person, bigay ko sa inyo yung same set of facts, no? And presumption and assumptions. May babaguhin ho ba kayo sa pagdiskarte nyo, sa pagkilos doon? Kayo ho ba mag-i-insist na nung nagpapalayasan ng negosyador, hindi, kailangan nandyan ako? Kayo ho ba mag-i-insist na tutukan natin si SWAT at si SAF Commander, o si SAF Commander na lang, pumesto ka na dito, dito ka huminto? Meron ho ba akong pagkukulang in the sense na lahat na nakita ko nga ho, taga pinilit kong punuin doon sa nakikita kong pagkukulang. Pero babalik nga ho tayo dito, ang gulo ho nung sequence na puputukan yung gulong, tapos parang walang kumilos. Nung may kumilos, hindi alam po saan tutungo. Nung nandun na, doon pa sila parang, pati yung paano ho nagsistage, maling-mali ho yun. Pero, yun na nga ho, no? Ito, baka may magalit na naman ho sa akin, nangiti. Ako nangingiti ko, minsan na-absurdohan na lang ako talagang. Hindi dapat umabot dito. Tapos, meron ako kakulangan, umabot dyan. Lahat ho tayo testigo na ng successful na negotiation. Kung minsan, even on the precinct level, na by a lone, deranged individual. Dito ho, dami na nakatutok na off-flag rank. Na hindi ho kaka-appoint. Hindi na ho bata. Bigla hong ganyan na nangyari. Yung hostage negotiator, may aasa bang mahirapan siya? Pagkaintindi ko, 9 times na ho siyang naka-resolve successfully. Trained in both, if I'm not mistaken, America and FBI. and England, if I'm not mistaken. Was doing things by the book. Siyempre, mapipigong ka na yung equipment na ginagamit. May palpak rin some of its abilities that could have helped. Pero lahat nga ho tayo magaling pag natapos. Kung alam ko kung etong taong to, bigla na lang magbabago 180 degrees, di ba ka nag-order na tayo ng assault? Umpisang-umpisa pa lang. Pero saan ako kayo nakakita? Hindi pa kinakausap ng negosyador, pinamigay na niya yung bargaining chip niya. Tapos pagkatapos, dinagdagan pa. Saan ko kaya kita 1/3 pinakawalan? Swerte na ho, kadalasan may 1, 2, 3. Pero dito, no, parang inaasahan natin, sige, bigyan mo 2, 3 oras pa, baka meron na naman sa pakakawalan. Huwag lang natin i-pressure. Huwag lang nating ilagay na parang wala na siyang pupuntahan, kaya kailangan mag-asong ulo na siya. Huwag lang pong pusasan yung kapatid. Nandun na rin, pero that could have been done differently. Don't forget that, kayo ba kung kayo nandun sa Mantid, no? Nagsasalita itong, yung, di ba nagsabi na, pati yung British, so-called British expert,
An interview ng BBC. Gumamit ka kamag-anak, double-edge. Pwedeng kakampi, pwedeng biglang hindi kakampi. Di ba kayo nagtataka rin, bakit tayo kausapin yung asawa at yung anak, pero pwedeng kausapin to kapatid? Bakit si kapatid biglang una ko nakita, sino naman to naka-short pants at lumalapit sa bus? Hinarang ho, tapos inilayo. Biglang may baril pala. Pero yung dulo nga ho, tumutulong ba yung wag ang bibigay hanggang hindi isoli yung baril ko? Tinetestify ni Erba at saka nung isa pa. So, kung kayo ho nandun, may dala-dala cellphone, busy yung telepono nung driver na ginagamit ni Mendoza, di ba? Hindi ka ba mapapag-isip? Sino kaya kausap nito at anong sinasabi nito? So, that I think was a necessary and a judgment call on the part of the ground commander, no, and others, no. But yung the actual methodology of removing that variable was not thoroughly thought out. Mr. President, bago yung tanong ko, nais namin magpasalamat sa ngalan po ng panel sa oras na binigyan niyo po sa amin para sagutin yung mga issue tungkol sa hostage crisis at yung iba pang mga pinupuna po sa inyong administrasyon. Kung maaari po yung last question ko po ay medyo personal, no? Ano po yung pinakamasakit o pinakamalaking lesson na inyong natutunan dito? Hindi bilang isang Pangulo, pero bilang Noynoy Aquino. Alam mo, Paulo, dito siguro sa Malacanang rin ako nag-umpisa. No? Nung 87 ako, naramdaman ko kung gaano ka, parang pwede mawala ang buhay na isang tao. At mula doon talagang namatayan ako ng 3 sa 4 na kasama ko. At awang-awa ko doon sa kinabukasan nilang pwede nangyari sana. At hindi naman sila talagang pangunahin nando sa laban. So mula doon, talagang napaka-importante sa akin yung buhay ng tao. Hindi pwedeng kinikitil to ng ganun-ganun lang. So dito, ano ba ang talagang biggest lesson dito? Sa totoo lang, hinihintay ko matapos rin, no? Yung investigation. Inanalyze ko na rin sarili ko, saan ba ako nagkukulang dito? Di ba ganun Parang may namatay meron ba tayong pwede magawa para hindi namatay ito? No? At dami na nga nagmukha Dapat binaril si Mendoza nung nandun pala sa pintuan. Wala naman nagsasabing hindi tiyak na madadali si Mendoza para hindi na siya makabaril pag nabaril man lang siya. Kung ulo ang tinatarget, pumihit ng kapraso, bigla lang yung hostage ang tinamaan. Lalo siguro tayo binabatikos ngayon. Kung ang daming Yeah. Pero babalik ako pa rin. Ito yung available data. Ito yung mga decision points na dapat gagawin. Magbabago ba yung decision ko given the data that was available to me? Given the resources that were available to me? Yun na nga, yung siguro baka mas dapat tayong, at hindi ko alam sa totoo lang, no, kung paano gagawin na lalo mong bubusisiin lahat ng binubusisi ko na. Nung nasa legislatura ako, yun ang reputasyon ko. Talaga nakakahanap ako no. Pero dito nga sipin mo, lahat ng robbery in boats ng lahat ng ating security forces, inventaryohin ko ba, tingnan ko quality control niyan. Yung lahat ba ng armas nila, up and running. Yung sila ba'y nasa maayos na kalusugan para magawa yung dapat gawin. Yung hindi naman siguro pwede mangyari yan. So babalik pa rin ako doon. Ano pa ba ang pwede natin gawin dito? Dahil pati yung pag meron titingin kasi nilalagay mong tao, dito kailangan matapang. Buong buhay niya, ang tapang niya. Tapos dumating yung punto, nagkaasawa, nagkaanak, medyo nabawasan yung tapang niya. Bilang mo kinailangan. So wala rin garantiya dun Pero masasabi ko lang hindi ako titigil. Hanapin lahat itong mga problemang to. Kung nando sa training ang kulang, pupunoy natin. Sa equipment, binaboy yung proseso, gagawin natin yung pagwawasto. Yung sa proseso pala, para malaman rin ng taong bayan. Isipin nyo yun, di ba, siyempre sa firearms, may proficiency will breed confidence. Sa PNP hindi bababa sa 6 ang klaseng pistolas nila. So, kailangan ka ngayon, at i-issue sa'yo. Swerte-swerte lang kung nag-training. Ang training mo, parang nag-umpisa kang trainee. Pinasubukan ka. Napasok ka sa field. Iba na ang ibinigay sa'yo. Taon-taon, iba na naman ang i-issue. So, yun mali At iwawasto rin natin yun at winawasto. Pinoint out ko na rin po pala yun nung tayo membro ng legislatura. Pero nung panahon yung 3. Ngayon nung pinoint out ko, naging 6 o 7. Ngayon na presidente ako, hindi na pwede yun. Salamat po. Thank you, sir. Thank you. This concludes our question and answer portion of the program. We thank the panelists, the networks, and the representatives here, as well as our friends from the Malacanang Press Corps. The President will now give his closing statement. Well, thank you to all 3 of you. Thank you for the questions. It helps me also in my rethinking. First thing I will admit is I am not perfect and I can learn.
So thank you for the questions that will undoubtedly guide me, also the questions that I will have to answer. I hope by this question and answer session, any doubts in the minds of our people can be finally put to rest. Our government is now focused on taking the necessary steps to prevent this tragedy from ever happening again. Let me just say that this incident will not define this administration. In the end, my administration will be judged on what we have accomplished and what we will accomplish in the coming years. A reduction in poverty and the restoration of a government that is honest in its efforts to build a better nation. Maraming salamat sa inyo lahat. Thank you, Mr. President. Back to studio. Thank you. That's all.